Napakarami pa rin po ang nangangailangan ng pera sa panahon ngayon, mga kaibigan. At isa ka ba doon sa mga nangangailangan talaga ng pera? Sino bang hindi kailangan ng pera? Di ba lahat naman tayo kailangan ng pera? Kaya naman shout out sa lahat ng mga nagko-comment sa ating YouTube channel na DJ Chico. Actually Chico Arellano yan. Hello po sa inyong lahat, mga nagpapa-convert, nagpapa-trade. May mga nagpi-PM sa atin na nangangailangan ng pera at gusto nilang ipa-convert ang kanilang mga G-Gives into G-Cash. Opo mga kaibigan, tama po yung narinig ninyo. Pwede po ninyong ipa-trade o ipa-convert ang inyong G-Gives credit limit into Gcash. Opo. Yun nga lang, mag-iingat po kayo kasi marami pong scammer, ha. Lalo na yung mga medyo hindi techy, no? At marami talaga na i-scam ngayon, lalo na kung kayo po ay medyo hindi kayo mapag-due diligence, hindi kayo mapag-imbestiga, talagang mai-scam po kayo mga kaibigan. Dahil ang mga manloloko ay talagang palasak po, nasa paligid lang po yung mga manlolokong yan. Kaya mga kaibigan, kung ako sa inyo, magpapa-convert kayo, magpapa-trade kayo, mag-comment lang kayo dyan mga kaibigan, ha. At meron pa, nagpapa-trade din ng Lazada Pay Later nila, no? Kasi pati Lazada Pay Later, na i-convert na din po nila yan mga kaibigan. Tapos pati Shopee Pay Later, pati S-Pay Later, TikTok Pay Later, lahat na pinapa-convert nila sa Gcash. Pero ito yun mga kaibigan, yung pagpapa-convert po natin sa mga credit limit natin to cash, marami po dyan ay actually karamihan po talaga sa kanila ay may bayad, no? Meron talagang certain fee bukod po doon sa interest na binabayaran po ninyo dahil sa pag-avail po ninyo ng G-Gives o kaya ng Lazada Pay Later. Meron pa pong service charge yung taong tutulong sa inyo para mai-convert into cash ang inyong mga G-Gives, ang inyong mga Lazada Pay Later, Shopee Pay Later, TikTok Pay Later, Home Credit Kwarta, ano pa ba, lahat na, diba? Ito yun guys, mga kaibigan. Nagbabayad ka ng interest rate sa platform na yan, no? Sa Shopee, sa Lazada, nagbabayad ka ng interest rate, and at the same time, magbabayad ka rin ng service fee sa tao o processing fee sa taong tumulong sa'yo. So halimbawa, no? Halimbawa yung 10,000 pesos, kunyari lang po, yung 10,000 pesos, ang service fee po niyan mga kaibigan, on an average sa isang trader, nasa 1,000 pesos hanggang 2,000 pesos po yung service fee po niyan. Okay? So magkano yun? So kung sa 10,000 yan ay 2,000 pesos, 20% po yan nagre-range ang conversion fee. Nasa 10% to 20%. Sabihin mo na 20% ang charge, okay? No? Mag-ingat din kayo kasi may mga mura din naman po mga kaibigan. May mga mura pero delikado. Mga scammers po 'yun. May 5%, 'di ba? May mura lang yung buy, 500 lang. Naku, mag-ingat po talaga kayo mga kaibigan. Pwede kayong ma-scam. Yung mga mura na 'yan. Mapapamura ka talaga after. So meron ka ng binayaran o meron ng kaltas yung pera mo na 10,000 na 2,000. So matatanggap mo na lang 8,000, okay? Ngayon, yung 10,000 na ni-loan mo, na ginamit mo na Lazada Pay Later, Shopee Pay Later, or G-Gives, ang interest po niyan kada buwan ay nagre-range po ng 1,000 pesos kada buwan. Okay? O, nag-gets nyo na. Nasa 1,500 pesos to 1,000 pesos kada buwan. At ang average po na term po niya ng paglo-loan ay nasa magkakano? Nasa 3 to 6 months. Okay, o sabihin na natin 6 months mo ni-loan. So sabihin mo na nasa 500 ang interest mo per month. Sa 10,000 po yan, ha. 500 times 6 months is equal to 3,000 pesos. Okay, 3,000 pesos yung interest rate nun. Interest nun, nung 10K na inutang mo sa 6 na buwan, 3K. Tapos meron ka kaninang kinaltasan ng 2K. So magkano na yun? 3K plus 2K equals magkano po? 5K. 5,000. Now imagine mo nag-loan ka ng 10,000 pero nagbayad ka ng 5,000. Okay, so magkano lang talaga napakinabangan mo? 5,000 lang talaga yung napakinabangan mo. Na yung 5,000 na napakinabangan mo, pinambayad mo lang din naman sa utang. Yun po yung malungkot na katotohanan mga kaibigan. Kaya po tayo nalulubog sa utang dahil umuutang po tayo na hindi po natin napag-iisipan o napag-aaralang mabuti yung interest rate at mga charges. Okay? So mantakin mo, nangutang ka ng 10,000, kalahati na wala na kagad sa iyo dahil sa mga charges at interest rate. Okay? Ngayon, hindi naman natin masisisi yung mga kapatid natin, mga kaibigan natin, di ba? Bakit kamo? Kailangan kasi nila ng pera. Ito nga ngayon yung malungkot at masaklap.
ayaw nilang makompromiso. No, bakit? Meron kasi silang napangakuan. Meron silang commitment. At alam nyo ba mga kaibigan, ito yung malungkot na katotohanan. Kakakomit natin, kakapangako, ibibigay ko sa ganitong araw, ibibigay ko sa ganitong buwan, sa ganitong petsa. Kakapangako po natin dahil ayaw nating masira. Dahil sabi rin naman ng inutangan natin, gawan mo ng paraan. Ang paraan po na ginagawa natin, mga kaibigan, ay umuutang po tayo. Dahil ayaw nating masira. Ayaw nating pasira sa taong kausap natin. Dahil, syempre, mapapakinabangan pa rin naman natin siya. Di ba? Pwede pa tayong umutang ulit sa kanya. Ang mangyayari po nun mga kaibigan ay malulubog po talaga tayo sa utang. Okay? So, anong magandang gawin? Ang magandang gawin mga kaibigan, yung mga utang mo na hindi mo na kayang bayaran, huwag mo na munang bayaran. Makiusap ka na, hulug-hulugan mo na lang. Bahala na, magalit sila kung magagalit, pero ayaw mo nang malubog sa utang. Teka lang, may tumatawag. Hello, ano ba yon? O, tignan mo, kung kailan ko sasagutin, saka di naman niya So, ayun na nga, hayaan mo sila magalit. Nangyari sa akin yan. Kasi gusto ko na makatakas sa utang. Hinayaan ko lang sila magalit. Magalit kayo kung gusto nyo magalit, bahala kayo. Basta gusto ko na makawala sa utang. So, ang ginawa ko, hinulugan ko sila, binayaran ko sila ayon lang sa kakayanan ko. Hindi ayon sa gusto nila. Ito lang ang kaya kong bayaran kada buwan, bahala kayo. Meron nga po, wala akong magagawa, wala talaga Diba, kaysa naman lalo ako malubog sa kumunoy ng utang. Diba, nagkamali ka na nga sa simula. Diba, nagkamali ka na sa simula, ayaw mo nang masira, ayaw mo nang malubog. Di, bite the bullet! Ganun po ang gawin ninyo. Tigilan nyo na. Bahala nang magalit sila kung magagalit. Ito na tumatawag na. Kaya ang sinasabi natin mga kaibigan, lahat tayo gusto natin makawala sa utang. Gusto nating matakasan ng utang. Gusto nating mabayaran lahat ng utang. Yun naman talagang gusto natin Meron pa nga tayong sinasabi na sana makahanap tayo ng uutangan natin na kaya niya nang bayaran lahat ng utang natin. Halimbawa, ang halaga ng utang natin sa lahat-lahat ng tao, sabihin mo na 300,000. Kesa utay-utay yung pangungutang natin ng pagbabayad. Sana, di ba yun ang sinasabi natin palagi? Sana merong isang tao na magbabayad ng utang natin. Yung bayaran lahat, i-finance lahat ng utang natin, tapos siya na lang yung kausap natin. Diba? Sana merong ganun. Pero since wala ngang ganun mga kaibigan, ito ang aking tipaklong sa inyo. Tipaklong tip. Ang aking tip po sa inyo, sulatan ninyo, kausapin ninyo yung mga pinagkakautangan ninyo, tapos sabihin ninyo na hindi nyo na kayang magbayad ng utang. I mean, hindi nyo na kayang tuparin yung pangako nyo sa kanila. Na kung maaari na lang, maghuhulog ka na lang ng certain amount. Kasi wala talagang malulubog ka certain amount kada buwan. No? Tapos hanggang sa mahulugan mo silang lahat. Kasi paliwanag mo rin sa kanila, hindi lang silang pinagkakautangan mo. Ngayon yung mga ola-ola na yan, mga online lending app mo na yan, ipagpaliban mo muna sila, isang tabi mo muna sila. O unahin mo muna yung mga taong, alam mo yon, yung mga taong kausap mo, yung mga kamag-anak ninyo, yung mga inutangan mong tao muna. Yung mga kapatid mo, kapamilya mo, kamag-anak mo, medyo mo muna sila. Total kamag-anak mo naman sila, nandyan lang naman sila, alam naman nila yung mga whereabouts mo. Pero yung mga ibang tao, yun muna yung una mong hulog-hulugan, di ba? Tapos sumunod mong hulog-hulugan kung kaya mo, yun nga, yung mga kapamilya mo. Tapos panghuli mo yung mga ola-ola na yan, mga online lending app na yan, di ba? Yun. Yung bahay nga namin parang ito lang namin siya nabayaran nung huli kung hindi pa nagkatrabaho si Michelle. Nung nagkatrabaho si Michelle, doon lang namin na bayaran yung arrears namin, yung mga past due namin na muntik pa nga ma-foreclose yung bahay namin. Kaya thankful ako sa Panginoon kasi siya talaga lahat yun Siya lahat nag-orchestrate na, siya nagbe-bless sa amin, lagi namin pinapanalangin yan. No? Ginawa namin noon, sobrang dami ko kasing utang din noon na kinausap namin isa-isa. Sumulat pa ako talaga sa kanila isa-isa. Sinulatan ko sila at minessage ko sila isa-isa na hindi ko na talaga kaya. Tapos meron kaming mga utang na hinuhulugan, no? Na alam mo yon, biyaya ni Lord na pumayag silang utik-utik. As in utik-utik talaga. Wala 'di ba? Kaysa naman takbuhan mo sila, kaysa naman di mo sila bayaran. Talagang utik-utik, no? Buti na nga lang kapatid ko napaka sa akin, lenient Yun. Inutik-utik namin hanggang sa nabayaran namin ng unti-unti. Tapos meron pa rin kami mga binabayaran. Kasi kung gusto mo talagang makalusot matapos yung mga pinagkakautangan mo, kailangan mo talaga maging intentional na hindi ka na mangungutang, pero babayaran mo silang lahat.
I mean, hindi ka na mangungutang para itapal mo sa panibagong utang, kundi ang aasahan mo na lang yung perang natatanggap mo. For example, meron kang 10 pinagkakautangan. Tapos meron kang natatanggap kada buwan na pera. Ngayon sa perang natatanggap mo, halimbawa 20 mil. Yung kalahati, panggastos ninyo sa bahay, magtipid talaga kayo ng husto. Tapos yung kalahating 10K, yun yung ihahati-hati mo sa kanilang lahat. 'Di ba? Everybody happy. Nahuhulugan mo lahat ng utang mo, and at the same time, nabubuhay pa rin kayo, nakakakain pa rin kayo kahit papaano. Tapos ipag-pray mo na makahanap ka ng extra income, trabaho o panghanap buhay para madagdagan ka ng income. Para kahit papaano magkapera ka pa din, 'di ba? Tsaka may maitabi ka pa rin para sa emergency fund ninyo, ganun, sa savings ninyo, emergency kung ano-ano. Yun, ganun. Stop na natin yung pangungutang na yan. Yun lang naman na share ko. Yun lang, just saying lang, no? Kasi yung mga nag-avail talaga ng mga G-Gives, G-Credit, na convert to cash, Lazada Pay Later to cash, TikTok Pay Later to cash. Mantakin mo yung TikTok Pay Later to cash, magkano na yung charge nila? 30%? Halimbawa, magpapakonvert ka ng 10K, gagawing cash, magkano yung kaltas doon? 3K. Diba? 3,000, laglag agad. Tapos bukod doon, may interest ka pang babayaran sa TikTok. Kaya pag-isipan po ninyo mabuti yan mga kaibigan bago po kayo pumasok. Kung gusto ninyo matapos na lahat ng problema ninyo sa financial, hindi po pagpapakamatay ang solusyon. Ang solusyon lang ay yung intentionality ninyong matapos ito. At wag nang umutang ulit. No? So yun lang naman po mga kaibigan. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.